Tulumanon, kasayuran sa katawhan, programa alang sa katiliban sa paghatod ug mga informasyon, update sa guban pa live sa UQ FM matag adlaw Domingo alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kasayuran sa katawhan. Okay, maayong buntag mga kaigsunan. Welcome sa atong Tulumanon, bagong Tulumanon kasayuran sa katawhan. Kini ang inyong ubos nga alagad si Eric F. Ustinyani. Uban diri sa akong mga kaubanan sa 97.2 UQ FM, Hilongos Radio. Sila si Engineer Vince Pilesco o Pastor Noe Montibon Mahait ang atong station manager mga kaigsunan. Uban usab nato diri sila si Police Lieutenant Edwin Villarino, ang Deputy Chief of Hilongos. Diin mao atong guest speaker karon sa Tulumanong kasayuran sa katawhan. Apan sa dili pa kita magsugod akong para sa atong pakiginabi ngadto ni Police Lieutenant Edwin Villarino, ari usa kita sa atong mga pinisik nga mga balita diri sa lungsod sa Hilongos. Di hunong na kaniadtong adlang Huwebes ang panglista sa mga tinun-an nga nag-eskwela sa kolehiyo nga mga Hilongos noon. Ang aid to individual in a crisis situation kon AX Educational Cash Assistance gitagana alang ngadto sa mga tinun-an diin ang ilang pamilya ubanay ang pangita igo lamang sa ilang pangonsumo o sa matag adlaw o walay laing pangkahimuan gumikan sa kawadon. Sa laing bahin, nagpasalamat ang mga tinun-an ngadto ni Mayor Albert R. Villahermosa sa maong programa diin matud pa nila makapahimulos man sila o dili human sa pagpalista na ipakita sa gobyerno nga nahatagan sila og gawas ng katungod nga wala moagi sa barangay sama sa mga nahiunang hitabo nga wala sila makaibalo nga dunay mga ingon niini nga programa sa gobyerno. Sa lungsod sa Hindang, 400 ka mga pamilya sa Hindang Leyte ang nakadawat og ayuda gikan sa National Housing Authority. Mapasalamaton si Mayor Betty Cabales sa gihatag financial assistance sa buhatan sa NHA diin dako og tabang sa mga pamilyang grabing naapektahan sa miaging bagyo. Gibutyag usab ni Yorma Cavero ang MSWDO nga ang mga benepisyaryo gikan sa siyam ka mga barangay daplin sa baybayon sa naasing lungsod. Dugang pa nga ang matag benepisyaryo midawat og tag 5,000 pesos nga ayuda. Sa panapos sa atong mga pinisik nga mga balita sa Balitang Nasyonal, sundalo o patay ang usa ka Philippine Army samtang usa ang samaron nga sibilyan gumikan sa pag-ambush sa teroristang NPA kagahapon dito sa barangay Sinunugan, Selvino Lubos, Northern Samar. Ang nakapsan sa kinabuhi mao si 19th Infantry Battalion Private First Class John Jeffrey Dabalos, 22 anyos, taga Calbayog City, ang naigo sa ulo hinungdan sa inanali niini nga kamatayon. Samtang ang sibilyan nga samaron gumikan sa pagsinukliay sa mga bala giila sa pangalang si Erwin de la Cruz. Sumala pa sa taho sa 8th Infantry Division, naghimo og security arrangement kabahin sa community support program sa naisgutang lugar sa dihang giambus kini sila sa NPA nga gituhuang gipangunahan ni Aser Tusido alias RR. Mao kadto ang atong mga pinisik nga mga balita nining sayong kabuntagon. So welcome sa atong Tulumanon kasayuran sa katawhan mga kaigsunan. Atong balikan diri sa pagsampit sila si Police Lieutenant Edwin Villarino, Deputy Chief of Hilongos PNP, din magpakasayod kita kabahin sa ilang mga kalihukan sa kwerpo sa kapulisan. May buntag kanimo Chief Villarino. Sige dito. Mayong buntag ka Eric, the anchorman of this station Yok 92.7 Yok FM, programang kasayuran sa katawhan.
og naingon pod sa staff sa aning station ang ako kababayan si Engineer Benz Pilisco taga Barangay Mahayag Mahaplag ni og ang ato station manager si Pastor Noe Montibon na mahait mayong buntag kanatong tanan og akong pud pagtahod sa LGU LGU Hilongos nga gipangunahan ni Honorable Mayor Alberto Villa Hermosa. In behalf of my Chief of Police, Police Major Dexter Idilio, so I am Police Edwin Villarino, the Deputy Chief of Police of this municipality. Thank you for welcoming me in this program, Eric. Okay, daghang salamat kanimo Police Lieutenant Edwin Villarino, ang Deputy Chief of Hilongos sa PNP. Karon Deputy Chief Edwin Villarino, muari kita o muisgot kita sa mga kabahin sa inyong mga kalihupon diya sa kwerpo sa kapulisan, ilabi na ni ining mga panghitabo kasagaran kini ang vehicular accident. Kumusta ang atong mga natala diha sa inyong police station, sir? Ka-Eric, bahin-hinin vehicular incident nga natatabo din sa ato lungsod. So para sa alang sa kasayuran sa tanan, so na-assign ako diri sa Hilongos as Deputy Chief of Police niadtong Marso 8, 2020. So ang ibang hitabuan ni wa ko masayod pero ang aho ka-report karon ang based on record covering the period or comparison or the baseline is year 2020 to 2021 since 22 kita karon na first quarter pa. So ang 2022 diri pa ni included ani nga record. So ang vehicular incident nga natabo niadtong tuig 2020 is 4 upat puro ni motorcycle accident 4 compare hang vehicular accident nga natabo niadtong tuig 2021 nga naka-record ang among police station og napulo. Kini nga napulo nga vehicular incident tuloan ni ang nagresulta sa kamatayon. Samtang duha ang na-hit and run. So hit and run buti pasabot nga wa ni masabti ang responsable nga driver. Ang tulo vehicular incident resulted to physical injury, samtang ang usa is self-accident, ang last is reckless imprudence resulted to damage to property. So total napulo sa tuig 2021. Okay, Muna sir. ka, Eric. About ani mga vehicular accident, sir, kung sa may mga kasagaran nga na-involve ani sir, mga minor de edad, mga walay lisensya o lisensyado, o sama sir? Mostly ko din ang kon ani bali kon siya kanang tabla-tabla, may minor de edad, may legal age, ang ingana pero mostly ko din nga na-involve din is way lisensya, kay motor man ang kadaghanan, way lisensya, way expire ang rehistro, o ang uban pod is may lisensya, may rehistro pero under influence in liquor. Okay, so wala tay kuan ani sir, percentage kung pila ang mga minor de edad nga na-involve aning mga maong case, sir? Wa manggod ko ka, Eric, makakuha ani kay diri sa report ta man diri wa pud nila ang figure agihatag, wa pud nila reflect diri ang edad sa mga
involved nga driver. Okay, sir. Okay. So about ani nga mga insidente, sir, niadtong 2020 tapos sa 2021, kating layo ang iyang diferensya, di ba? Variance. 2020 4 tapos 2021 10. Unsa may mga kasagaran kaha nga negligence nganong naingon ana nga kung atong pinsaron ba pag-ay ba unta mas maayo unta nga pagka year 2021 mas miubos pa kung i-compare nato sa 2020. Kasi ang nakita ko ani nga factor ka Eric, kining 2020 medyo nagkakahigpitan pa ang checkpoint gumikan han implementation han protocol han COVID. Okay. Kundiin ang mga biyahero diri basta-basta nakakag o mga motorista diri basta-basta nakakabiyahe kun way mga eksaktong papilis. Para sa medical certification sa barangay o sa ilang tagsa nga munisipyo o taga-diin sila. So kung wa ni nga mga documents kay kasabot sila nga kada munisipyo nag-implement ng checkpoint para sa COVID mitigation, so dili sila nagbibiyahe. Compare pagka 2021 nga medyo linuwag kita. Linuwagin kuha na ang checkpoint sa Pansubilya, kumbaga approach nga ni aton gikan ha abuyog an mahaplag wa na. So pre na sila nganhi sa ingan disimwit inupakan, so ingan na dara nga nagmandar na ang LGU nga medyo luwagan na kay kinukurian ang ato ekonomiya kung di makapaninda. So dinhi ang amo pagtuo nga daghan na ang magdagan nga mga sakyanan. Yes. So darat era mga sinisiring nga recklessness nagiging resultahin vehicular accident. Okay. So sa mga insidente, sir, no, nga mga sama ini nga situation, ang kwerpo ba sa kapulisan doon na ba'y continuation nga pagpahibalo about ani ngadto sa katawhan ilabi na sa mga motorista, kumbaga ang ilang information inyong information drive, sir? Opo, ka Eric. Ini nga mga hitabo in medyo nag-alarming ini kay nare-record mangud dinha amon police station. So kung nadideterminar namon nga ang involved vehicle, involved motorcycle, and driver is a local or a native of this municipality or even itong transient, amo sila giistoryahan. Unahon nato og taga diri tapos minor. Gipapatawag namo ang ginikanan kay mostly manggod ka Eric pag nag-involve in vehicular incident nga taga diri ra sa ato, mostly minor versus legal age pero puro waray papilis. So tinatawag namo ang parents sa minor nga ang imo anak minor. So kasabot ka nga dili pa siya tugutan sa LTO pagkuha sa lisensya. Diretso nga istorya, wa siya lisensya. Minor pa, nganong gitugutan nimo pag gamit sa imong motor. Di ka ba, wa ka kasabot nga na ikaw ang naay tubagunon ani. Kay ikaw ang tag-iya sa motor, ikaw ang ginikanan ani. Kung gisugo nimo siya, mapulsto sa 7016 exploitation, bata pa mo gisugo. Morso nga ang sugo, ang tasking is makagamit sa motor nga public notion, notion nimo nga gitugutan nimo. Oo. Ito na disgrasya. So ug mahimo sige kay nagkakasabot man nga iyahay na sila kuan o ipatambal, ipaayo. Way kaso kay wa may reklamo. Pero ang amo sa inyo para malikayan ini ang mga bata kay wa nay seminar sa LTO kung usaon eksakto pagliko, pawala, patuo, ingana kung kanus amo insima kanang mga sign sa kalsada di na sila kasabot. Kay wa sila lisensya. Ang pagkuha sa lisensya is ma-undergo yung seminar kana nga mga street sign itudlo na kung asa ka mo kanus aka mo insima kanang mga yelo nga solid ibig sabihin
ayaw pag insima. Kung mapawala ka o mapatuo ka, na ay ko andiha is OP, kung pila ka meters nga hatag ka ng signal or left turn ka, left right ka, ayaw pagliliko dayon kay diri pod aware ang nasa likod nga mo change route ka mo nga nagbabangga ay kamo mo nay amugi papasabot sa ila. So, sir, panalitan ingon na nilo, involved minor de edad siya, tapos ang naka-encounter sa minor de edad, ang nakabangga ba, professional. So, ang makasuhan niya, ang kato mismong ginikanan nga mga itag-iya sa motor. Maingon ana kay Eric. So, sa ingon ana nga sitwasyon, sir, sa mana siya, madalang gyapon na siyang sabot-sabot o dili na o magdepende mismo sa katong gibangga? Ang mostly good ana nga natabo ka Eric, basta vehicular accident and kuan ana reckless imprudence. Reckless imprudence is either resulting to physical injury or damage to property, or mostly open than not and resulta gud ana resulting to physical injury and damage to property. Siyempre nababangga, di ba? Pero pag abot ana, it's either usa ka parte is kompleto ang papel, an usa is waray papel. Talag sagod ang naabot hitong ngadto husgado. Nagkakasabot-sabot na nahiraw o Kristohanon, minagsarang kay even transient taga diri sa ato kay naglilikay hirahiton kalangan dito husgado. Nga naglilikay iton gasto hiton court litigation kay maaram ka man mahal iton abogado. So na-prepare na lahera nga imbis na nira gaston sa kaso kung kinsay baga may sala nagtitinabangay na lahera. Kabayan na ning maong atong topic sa kining maong insidente sa vehicular. Unsa may mahimo na tong posibleng ikagalit o ikatampo o ikahatag na mensahe ngadto mismo sa mga ginikanan o sa mga nagadrive nga mga walay lisensya. Kay para sa ako, sir, Police Lieutenant Villarino, gawas sa mga batanon, kaya ang mga batanon na akong naobserbahan, maumangyoid mao'y rush nga mo padagan sa kadalanan. Gari sa kadalanan ba? Way giila. Sila mismo ang danay nga ma-involved sa mga aksidente sa dalan. Sa laing bahin, doon na sa mga insidente nga mismo ang katong mga professional driver's license, mga lisensyado ba, abusado sa kadalanan dili porke kay lisensyado sila ang ikakuan dili lisensyado muro bag abusahan nila ba na may ingon na nga sitwasyon na obserbahan ako ang akong punto ini sa ingon ana nga sitwasyon unsa may basihan ana dili kay porke professional siya bisan dili iyang sayop unya kanang sayop niya bisan sayop niya pero sa nga doon na sa driver's license professional siya tapos ang iyang naka-enkwentro wala. Pero naa sa tama nga sitwasyon o naa sa tama nga pagmaneho. Karon sa ingon na nga sitwasyon na Sir Villarino, unsa may mahimo ana, posible bang mudaog ang walay lisensya kaysa adtong naay lisensya kung basihan nato ang sitwasyon? Ing ana nga sitwasyon ka Eric, pag abot sa kalsada matud pa nimo ang uban driver batasan man gud na sa tawo kanang batasan na sa tawo ang madapod sa iya batasan sa pagdrive kayang uban kumo may lisensya isog na sa kalsada pero wa sila magsabot nga kasabot nga why ganan siya ang disgrasya legal driver ka nga hindi legal atong pikas parehas kamo ito kuan. Mao nga ni ang tawag ana is quasi offense. Ang tawag ana hitong vehicular incident is quasi offense. Kundi ang driver hito nakakamatay di na prepriso. Di ba? Kuan la ito inin tawag ini provision. Kay nahuhulog man ito hindi ri tinuyo. Amo ito. Quasi offense. Waray hito suspect, puro kamo victim. Ito nga duha. Balikon nato an imo istorya. Kung natatabo ito, an usa kumpleto papilis. Ang driver A
may niya-resto niya sa rakyan, updated ang iya license, comparehan driver B, may sugaro naton, way resto ang sarakyan, wa siya driver. Pero han hitabo, lugar ya, prudent driver ya, prudent. Oo. Sakto ya. Adin usa naman, sugaron tanga, arugante nga driver, sige, kay baguan motor, power wave, ingana, labi na kay nakainom pa. Yan ang nabangga ang driver B nga waray lisensya, waray sarakyan. Paggawasan skits, ang police report, may establish nga ang may sayop adin eksaktuan mga papilis. Makikihaan hiya, pag-abot ha korte, amulat i-establish nga adi hiya eksakto ang pagpadalagan, ang iyalin niya eksakto. Pero waray papel, waray lisensya, waray resto niya sa rakyan. Adin nakatodol kompleto. An kuan ito, adton waray papel, ani yala violation is sa LTO. Sa LTO. Adin i-establish naton an damage to life or an property. So dito, so mamatong gihapon an eksaktuan papilis. Kaya hiya man ang nakabangga. Ito natatabo, mostly husgado. So at least naliwanagan ang atong mga suking tigpaminawanan kasi mo man guli kasagaran nga ipangutan na usab sa ako, no? Sa nga sitwasyon. Actually ako sa hapit ko makadasmag o madasmagin, madasmagan dia sa may taas na tulay bitaw. Double yellow lane man ganina diha, di ba? So correct signal, no overtaking. So una na mo hard gina siya nga wa gid. Pero ang naitabo kasagaran po dito sir kini mga van. Siga kay sa gamay na lang mga pulgada na lang siguro sa akong kamot nga nagkupot sa manubila. Hapit yung igo. Nga sa lain ba hindi niya sa may flying B, diya sa may North Philippine dapit. Nasa highway ko. Subay ko highway pasakan sa tulay. Ang katong di sa may crossing sa may North Philippine nga habig, naka-stop siya. Inanay lang ko. Pero gisundan ako. Pag kuan sa kong gisundan, nikalit dito siya labang palong sa kikasay diri sa barangay Eastern. Ang nahitabo, alanganin naman ko, kay sugat mong gidana. Miliwag ko pa to, hapit ko maigo dia sa may gasoline station sa Flying V. Dali, dagaman nakakita ito ng asaksyan to. Tanaw na ako, sa tinuod lang, kumpleto siguro ang document. Kay, kapo, sakyanan niya, sakto sa pamarugang mga tao. Ako, what lang. Pero ako hapit ko madisna siya din sa time. So, inaaway lang Nagwat ko gawas mo kuan sa siyang sakyan ba nga motor. Ako ang kumanaog, what lang ko. Kay gipinsan man sa naon sabi na sa pa to. Saan pa minang sakto man ko. Pero kung kininaan ni papel, kung ito ni dokumento, medyo tagilid ako. Kay karaan man ang motor. Prangga lang ako, wa na ikuha na akong motor. Wa na 2010 pa na sa ako wa na ako i-renew. Wa na ako na i-renew. Kung anong sitwasyon na, murag siguro, kumpleto siya, tagilid ko. Pero kung pinsaro nimo ang sitwasyon, murag dili ba siguro ko sa'yo? Dili kay porke ako, dili kumpleto, maingon na to nga, sayop yun ko. Diba? So, usa na sa mga ang ginako, hatagan ng katinaawa ba, gani kay ang ubang gudana, mo po na yung mga pangutanan dyan ako, diya sa Facebook nga, page nga akong gikuptan. Giagi nila og messenger. So, wa na may laing ikadugang ana about ng mga vehicular accident, sir? Correct. Wa na may laing nga ikadugang pang pagpasabot ngadto sa katawhan kabahin aning vehicular accident. Ang aho istorya sa tanang katawhan nga namati aning programa kasayuran sa katawhan sa 92.7 FM. Labi na gud adtong mga taga diri sa Hilongos nga mga tag-iya o mga drivers usang mga sarakyan, bisang usang klase, SUV, pick-up, motorcycle, inintulo ang mga ligid nga kita nga mga driver maging responsable kita. Maging
disiplinado kita sa kalsada, maging considerate kita. Tagantang konsiderasyon ang atong mga igkasi driver, naaman na sila yung mga papilis ugwa, hunahunaon lang nato nga kita nagdra-drive kita, siguro puro ta legal nga mga driver, may mga papilis, may license driver, may driver license nga active, may rehistro pod nga active. So ayaw kita pag bara-bara sa kalsada kay kita nga tanan magugubanhin mga gamit, kita nga tanan masasakitan kung kita ma-involvehin usa nga aksidente. Disiplina la ito. Ginagmay lang. Kung alanganin na, magbigayan. Preno gamay, daplin gamay, paunahon ng usa. Pag clear na ang kalsada, amo naton paglarga. Obserbaran nato ang mga street sign. Karag signon, kanang mga yellow lane, di dahat tulay, duduha na, karag signon, kung pabato ka o pabaybay ka, nauna nimo, ayaw pag-insima ito diha. Dito insima kung mahuman na nga yellow lane, ingana. Kana nga mga bakal, di da nga may ada, mga sign, ang tawag ito this way ang tawag ana. Tumudlok nga ni pawala, karag signon, ang kalsada, dito baha unahan, wala kamuli ko ana. Kung pato ang iya tumbok, kay di pa man mo nakita ng kalsada, kay layo ka pa dito sa unahan, karag signon, ang kalsada is ti patuo na ang pagliko. Mauna diha. Pag maliko kita, wala, uhatoo, para ang sakyanan nga diri sa ato likod, makabantay, nga ma-change direction ka, 15 metros, ma-sinyalis na kita para ma-aware ang diri sa likod. Ang problema, pangutana, ang mga motor nga wanay blinker, wanay winker diri sa likod. So, mahimo, pangita mong paagi, sinyas naman lang sa inyong kamot kung asa mo pa dool, asa mo pa liko. Aron malikaya nato ang mga disgrasya. Atong tag na mga kaigsunan, 20 minutos suman mga kalabayang alas 11 ning padung na sa kaudkon. Palayong kamong naminaw sa atong tulumanon kasayuran sa katawan. Kini inyong ubos nga lagad si Eric F. Ostiñani, uban sa atong guest speaker karong adlaw. May laing kundi si Deputy Chief of Hilonggo sa PNP Police Lieutenant Edwin Villarino. Uban usab diri sa mga kaubanan si Engineer Vince Pelesco o si Pastor Montibon Mahait ang atong station manager. Bueno, sir, tabok kita sa lain natong mga hisgutanan. Update lang ta, sir, kabahin aning mga drug surrenderers, sir. Kumusta naman, sir? Ka-Eric, hapag kakaron, ang aton mga drug surrenderers or gitawag nga PWODs. PWODs is an acronym nga ang meaning is person who use drugs. Dini sa ato sa Hilongos natay 51 nga barangay, di ba? Ka-Eric, 51 ba? Yes, sir. Okay, oo. So sa 51 nga barangay sa record sa ato istasyon nagkana atay 420 nga PWODs or drug surrenderers. So ini nga surrenderer para matagaan og bag-o nga ilang kinabuhi or image sa ilang personal kay mostly ani kung mangita manggunig trabaho. So kung PWOD sila, parang watchlist sila, so maglisod ang pulis sa station pag issue og police clearance nga signifying thereon nga they are a person law-abiding citizen or a person of good reputation kung magpabilin hira nga PWODs. So amo ito naghimo og lakang ang PNP in collaboration han LGU nga ang LGU is comprising han health, han DSWD o para sa spiritual value ang ato simbahan. Muna kami ang nagtitinabangay.
nga ang kuan ana is community based on drugs so dito recovery. Sa amo naman ang tawag ana is Recovery Wellness Program, RWP. Kundiin gintatawag namo ang mga surrenderer para tagaan namo lecture kung unsa ang mga kung sila'y nabiktima lamang, kung unsa ang mga klase-klase nga droga din sa Pilipinas karon. Although uncommon din sa aton is sa una marijuana, and recently is kinigod nga drugs nga iba-ibang ngaran nini para malipat-an mga law enforcement agency na itawag aning nila nga bugas, paltakog bugas, nga na di ay na ay bato. Bato. Ang uban, ubas, yung babaliktad ang syabo. Ingana. So, maunay amugi papasabot sa ila. Tap kay basig gisugoon mo, ing nadaday ni nga ubas ha, ngadto sa bato, sugaton raning tawa di 500. So makasabot kay nang ubas, syabo ito. Basig makaingon ka ubas nga prutas, sinsugot ka. Kumbaga, ilan na ilang food. Ilan na mga kuan, parang ang tawag nila street language nila ba nga malipat ang ko ano ingana na. So ikaw naman susuguong ka daday niha ubas ang sulod dinhi ngadto tatapo online ni didtohin na ka motor nga ingani nga motor sa bato ading 500 kay total tikad tumangka sa bato. Dadalay ni kinahanglan magtimaan mo ana nga kana kontrabando na. Kay kung madako pa na posisyon ang imo kaso. Bisan sumiring ka nga, muingong ka nga, wako kasabot ani kay kini nga box, gistoryan ko. Wako ka ilan ang tawhana, basta yung dead ani, ubas ang sulod ani. Ngani. Ingong pud nga bugas gamay man sudlanan. Mao gihapon na, usap na nila nga tawaging ana. So gi-educate namo sila. Tapos ang epekto sa ila ani nga mga droga, mostly an may igugudaira ang ila utok. Nga mauna kung frequent use na naibagod ang ila hunahuna ingana nagiging hubya na sila bisang pagkaligo ingana tapos naibang ila panit mao magnunong sleep na sila ang ilang mata mamumungay mamumula mao termina na kasid ingana na amo pag-educate sa ila tapos kauman ana may number of hours ito sila i-turn over pod namo ngadto sa DSWD na pod ang mohandol sa ila kung unsay topic sa DSWD para na nga mga PWODs. Ang lastly ang simbahan. Siyempre sabi man naton nga put God in the center of your life para pag naa na sila diha italikdan na to nila nga bisyo kay that is sacrifice daw kung if you love God kuno you will willing to sacrifice everything dahil nandiyan na si Lord sa iyo. Ang inyong pagpaygayon og information dissemination ani sir no gibay barangay ninyo ni o gibay school ninyo ni yan nga naabtan na nako kay actually hadton lately lang mga 3 days siguro tikang yan na handle kami. Instead nga bara 22 ang nagsignify nga ma-undergo sila sa recovery wellness program, 14 ang nakabot. So para dili time consuming, dili nam sila ging barangay kay basig ana nga barangay tulula ang PWODs. Gitatampo-tampo na mo sila kung sino ang willing ana nga oras. So mao na ang sa karon from different barangay an mag-ano lang kung bakante sila kay na may mga trabaho so diha kami sa police station sa rooftop kay wa may available nga mga basketball court kay nagkaguguba man so 14 ang naka-graduate ni adtong basta ang karon lang kalimut ra ko adto sa Domingo man karon so 14 sila. Pero ang kuan adto, diri pa sila totally graduate herahan PNP initiated nga recovery wellness program. Kay to pa man ang DSWD og an simbahan. Pag human na sila didto, kadto sila totally na good nga isasubmit namo na nira certificate
ngadto ha province, ang province ngadto ha region kay bangin na nila nga ngadto na pud ha national didto matatanggal na sila ka PWODs. Bali clear na sila. Pero sir, dunay yan sa imong gisgutan karon no. Doon na mga nahiuna ining may graduate. Opo ka Eric. Before ako na-assign yan na anak. Kay actually, ang aton PWODs according to record is 420. Yan na, ang naka-graduate na PNP initiated recovery program is 390 na. 390. So may variance na lang kita nga 30. Okay. So pagbili nga namon ani nga 30, nag-certify ini ang mga barangay chairman nga ini nga mga tawo diri na waray na diha sa ila lugar nan lakaw na. So mao nga udili na nakaka-appeal hini nga recovery program kay kun na timely daw kuno ini posible nagpaka-attend adto hira nga mga tawo para maklearaan ira mga ngaran. So utrohon ko ka Eric bagan maupay na ini nga resulta ang nangangahulugan ini o nagpapakita ini nga aton mga PWODs dinhi Hilongos in naniningkamot good nga maklearan ira ngaran magbag-o hirahan sinisiring nga masirom nga delikado nga bisyo kay naa nalakitahin 30 nga variants. So amo ito yanaan present nga status it nira. So how about sir sa mga na-clear na sir no katong mga nakagraduate na wala ba ni posibilidad nga sila may balik o sa man sir agi padayon pabagyan gihapon ninyo ang pagmonitor diha kanila? Oo ka Eric kay once nga diri pahira maklear continue ang monitoring dito. Ubisan maklear pahira. Continue ang amon monitoring. Kay karig signon, kung diri tahira i-continue, bangin hira mamalik, kay dara nga, kumbaga kuan sabdunon nala sila. Kumbaga nagamit sila, ilagod biling-bilingon ang kalipayan hadto nga droga nga era na i-experience ko nagamit sila. So ginbabantayan ito permanente. May dahito mga an intel namon operation o kada kapulisan may da kami tinatawag nga PSB, pulis sa barangay. Kami ang in charge dito. Although diri kami taga dito may da kami mga BINs nga mga nagmo-monitor haera nga amon napid ha amon information ibala aton tinatawag gud namon nga mga close gud namon nga confidential informant. So walang ko makakuan waray la ko makakuha gudhin record pa dara nga busy manggudan amon iba nga pulis kay ato ha patawag yan ha province inin may edad na hini na graduate pero nabalik good nga may da amot kung pipira di da nga may daga ni nagkadadak good yan na may preso di da sugad iton iton. So sir usa kita magpadayon sa atong gihisgutan karon no atong tap na mga kaigsonan 31 minuto sa man makalabay ang alas 11 ning buntagon usa kita magpadayon sa atong tulumanon kasayuran sa katawan mo pahinom damo usa kita. Thanks to our local chief executive, likewise with this councilman for boosting us valued creations and enhancing the beauties of nature. Your honest intentions soften our heart of stone. You play a huge role to unite us. Ilumos knows for the improvement of Ilocos, our beloved hometown. Ilumos now stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing, humming when one is unwinding. In the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, our homeland early smiling. Their
talents are now showing, no longer hiding inside the shells, like birds freely flying. Due to your example, support and encouragement, you almost found stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, a homeland early smiling. What the long souls now is a reflection of your highness dedication, sequence and peace of bless. You almost found stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, our homeland early smiling. Luminous down stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding. Illumus, Illumus, a legend of paradise. Illumus, Illumus, a legend of paradise in our sight. Illumus, soar high. Kaigsunan, 35 minutos suman makalabay ang alas 11 ning kaudton. Usa kita mo padayon sa mga gisgutan na mo diri ni Police Lieutenant Edwin Villarino, ang Deputy Chief of Ilongos PNP. Ato sang ipasa ngadto ni Pastor Noe Montibon Mahait alang sa mga atong mga viewers sa ilang mga greetings o mga pagbati sa nagkalain-lain kung asa silang dapita karon na imutang Pastor. Yes. Okay, gikan sa kay Ben Horlikigan ingon nga maayong lumulupyo kinahanglan magsunod ta sa mga traffic regulation kumpleto tanan. Okay. Ingon po diri si Venus maaog yun bitaw ng mga problema kay kita nga maghinulat kang asa patumong imuha giunsa kay dili ka mao mo signal. Nagi mga ining ubang mga driver di ka mo signal ta kaligliko. Oh, mo ta kaligliko no. So thank you kayo Brother Benhor ug kang Sister Venus sa inyong mga reaction. Balik kanimo diha kay Rick. Okay, daghang salamat mo Pastor. So balik ta sa ato mga gisgutan Sir Villarino. Ari kita sa padayon gyapon kita diri sa atong gisgutan about sa mga drug surrenders no. Ari kita sa ilang mga livelihood, if doon ay mga livelihood silang na-receive o nadawat nga gikan mismo sa puwerpo sa kapulisan o sa lokal nga pangagamhanan ni lungsod sa Ilongos, sir? Ka-Eric, about itong livelihood nga para untahiton aton mga PWDs or drug surrenderer nga ira magiging silbi turning point or stepping stone para magbago sa ilang kinabuhi kay mostly ang ila rason gumikan sa kagipit o ang uban nag-ingon sila nga ila ni source of income gumikan sa wa sila mga trabaho kay bisang kinsa katungod man pud nila o gusto mabuhi nga na. Pero kana nga rason amo nagi ko-consider nga kuan gud talaga kumbaga ko meritorious kay kada tawo way gusto mamatayin gutom. Pero sa amo programa kami sa amo mismo sa kapulisan in
I don't know ha ibang nga station o ibang nga province, didihan akon experience from Mahaplag, ang amo programa o ang amo station is waray pa kami maka-extend hin livelihood program ngadtuhan aton mga PWODs. Pero an ako nasasabtan an kuan gud hito an may adagod hinahatag nga livelihood program adton ahensyahan DSWD nga kundiin nasusuportahan liwathan LGU at tugod ito ra didto gidetermine nira an amo dito Mahaplag gidetermine kung ano an skillhan tawo tapos kung baga available an fund amo an iragin hahatag mga paninda sa pagbabarbecue kung ano an kuanhan tawo. So, sir, nag-discute naman yun aning gabay sa drugs, no? Kumusta naman, sir, ang inyong mga operation about sa drugs, sir? So para an amon operation han drugs is kung an yanaan aton basihan an recent an 2021 nagkaada kami hin anay ha ka Eric 9 illegal drug operation. 9. Yeah, 9. Oh, siyam. Compare hadton 2020 kumo natapos na ang 12 ka bulan nagkaada kami og naka-record mi og illegal drugs operation nga 25 successful drug operation. 25 operation And during year 2020 2020. compare hanain kumo February pala yan na ano. Ang 2021 is 2022 naman ngayon yan na ano. Okay. Oo. Sa 2020 nami 25 tapos sa 2021 is siyam. Asiyam. So para bagan inubusin 16. So dito. O sa man yung mga dinapan, sir, individual o sa mga nila, sir? Oh, individual operation ini, individual operation. An mga arrested hini, wa magud na humakuha pa ang kuan kung per operation kung pila ba ka tawo an nadadakop. An ako na kuha nga record ka Eric an operation conducted. Wala yung mga drug den nga na-dismantle ninyo, sir? Mga gihimo ninyong pag-raid ng mga drug den, Super ka Eric, wa pa ako makakuha. Di ako maghatag info kay ahin baton kay wala pa ako masayod good manhan ko ano. Okay. So, year 2020-25, tapos pagka year 2021, 9 drug operation successful. Opo. Kinitanan. Gikan sa January, sir, at until now, nag-February na, doon na ba tayo mga drug operation nga nahitabo, sir? Ini nga tuig nga 2020 to? Yes, Eric? sir. 2022. Nakuanan ko la recently Ilan na operation, sir? may wa man gud mabutang diri pero may usa kami karon recently diri ha atabay. Okay. So, may usa nga daan. Ambuthan January o pila ba na kuha wa mo pud i-reflect pa diri sa wa man gud diha ang amo kuan in operation PNCO. Okay, sir. Sige, sir. So, sa about aning mga drug operations, sir, o sa mga drug surrenderers, o sa mga nagpadayon paghapon, hantod karon, o sa mahimong ikahatag na ito nga mensahe, ngadto kanila. Sa ato mga igsuon nga drug surrenderer or PWODs dinhi sa ato lungsod sa Hilongos, kami nga kapulisan sa inyo lungsod naghangyo kaninyo nga nagsurrender naman mo ipadayon na ninyo ang inyong pagbag-o. Magseryoso kita kay kasabot mo sa mandasyon sa amo gikan sa amo organisasyon gikan sa Igbaw sa amo chief PNP nga gimanduhan pod sa ato presidente nga war on drugs. So og naa mga ni report
nga naabot sa amo station, dili na mo na basta-basta i-implement nga report o kung amon to gi-validate. Pabalik-balik mi ana nga lugar pagkuha sa inyong personal circumstances, pati inyong activity. Sayod mo kung kinsa man diya ang nadakop siya ceiling nga gipapalitan usam mo para ma-confirm gud kung tinuod nga nagbubuhat mo ana kay basig gidautan rapod mo sa amon informant. So ingnon naho higugmaon nato ang ato tagsa-tagsa nga kinabuhi, ang inyong pamilya, ang inyong mga ginikanan kay pag-abot sa panahon masakitan sila o simbako madakop kamo kay kasabot man mo nga ini nga activity ini nga inyo violation is ang usaana labi na kon section 5 is unbillable. Tapos dili na gihunong na pod karon ang tong gitawag nato nga bargaining agreement. Oo, bargaining agreement gihunong na ito kay murag nahimo na to nga mockery of justice. Mo kanta dayon, oo, salaan ako. Pero dito ako sa bargaining, di ako mapapreso, di ako rehabilitation center. Napansin na ito sa higher ups. So may go signal na daman karon nga kami nga mga arresting officer mo object good kami sa korte. Dili mi mosugot nga mabargin la kamo. Kay gin papangitagudhan ato gobyernoan conviction aron padayong gud mo nga ma-rehab, magbag-o. Mo na masakit sa amo ang kada operation namo nga madakop kamo kay kasabot mi sa consequence nga wa mo'y piyansa. Murso kon ma-convicto kamo. Salit brotherly, inigsoon, hinigala, naghangyo mi sa inyo. Kami tanan nga kapulisan din sa Ilongos nga seryosohon naton ini. Ang inyo pag-surrender, kumbaga sa foreign language, let's do it by heart para di na ta magbasol sa ulahi. Salamat sa inyong tanan mga PWODs or surrenderer. Oras na ito mga kaigsunan, 45 minutos suman makalabay ang alas 11 ning kautuhon padayong kamong naminaw sa atong tulumanon kasayuran sa katawhan. Kanyang inyong ubos nga lagad si Eric F.Ustiniani uban sa atong guest speaker nga si Police Lieutenant Adrian Villarino, ang Deputy Chief of Ilongos PNP. Kaubalusan natin diri si Pastor Noe Montibon Mahait, ang atong station manager. Ubalusab diri sa technical side si Engineer Vince Pelesco. So padayon kita Police Lieutenant Villarino, no? Arita mo tabog ta sa lain nga atong mga hisgutanan. Kumusta naman sir ang inyong participation about aning mga illegal nga kalihukan diri sa dagat? Matungod hini nga pagtaga illegal fishing Yes, sir. Yes, sir. Inin aton lungsod labot lahad ton balaodhan national nga Republic Act 8550. Ito no. Natay municipal ordinance han koan fishery law nga kausangan ni hadto ka mga siguro December padto, December. Naghangyoha ako na adton fishery officer nga magpa-escort kay mga tumi sa Barangay Bantigi. Magkukuang kami dito mag-information drive. Iunong hini nga illegal fishing kay noted naman dito ang mga tag-iyahan, mga panagat. Ini an tunga panagat pag-abot namon ngadto, gimpapanawag namon ang mga tag-iya inin using fine misnit ang ila koan, ang ila Ilang kaso. Oo, anira violation. Violation. So before ito nga law enforcement nagkaadaanayhin sinisiring nga kuan inin dialogue ginhangyo namo hira nga kun mahimo kay
Only to no nga mayor ngayon mismo ang nangunay ngadto hito nga lugar. Oo, ginhangyo daw ang mga tag-iya nga inin pagbag-o kamo ngani anira nga ho istorya dito ni kapitan, ra konsehal, baga may promise daw an LGU nga tatagan niran livelihood panagat gihapon pero adton panagat nga diri nakakabayulitan fishery law. So, waray lang makakahulat pa siguro hira kay waray pa umabot nagpapadayon daw adto nga fine misnit adtong palubog. So amo ito nga ang uban nagre-report nga ni sa lungsod mao nga giadto namo. Ako na mismo pag-abot ngadto ako mismo ang nagpatawag pud sa ila kay human naman si mayor makikistorya nila ako na pud ang nakikistorya nga og dili mo muhunong ing ani mapugos pud ko sa inyo pag operate. Now, kung mag-operate kita, kung hinon madakpan, no hurt feeling, kay i-implementar ha iyoan ang ayan nga balaod. So, kung di kami gumamithan kuan, kay iyo la medyo dali gihumukan lang tingali mo sa municipal ordinance, gamitan ta mo sa national law. Kung national law ang gamiton ka correct sigon may imprisonment. Di fine. Pwede or both. Imprisonment or fine. Whereas kung municipal ordinance la is more on fine. Di ba? Sayon nila lutsan. So, sukad ni adto nag-committee kapitan, konsehal, pati mga tag-iyawa, ang mga tag-iya sakyan, ano agud kung sugot nga di mo abot, kaya kung ba di mo abot, ako mo sundo. Istorya tao, inigsoon ni nga istorya, dili pa niyang sa pulis. Kaya yung pagbalik na ho, ang sa pulis na kayo ni nga istorya, dadagpon na mo. Kay madadagop kamuhin actual operation in flagrante delicto. So, no need of warrant of arrest. Kay di dahamon presence, nananagat gud mo. So, why na warrant of arrest? So, amad to nga, pagkakaroon, wa naman report nga nananagat. So, dahil so nga istorya, prevention anay namo nagamit. Pero anyway, hadton based on record, an illegal fishing han 2020 is nagkaadahin 7 successful operation. Compared to 2021 nga may ada 5. So siguro pag 2022 kung 21 ano ba ito nga bulan ako nakakadto, di man yan picture ha, cellphone. So na kuan na hira na nagseryoso na hira. Kay ang fishery tikang pangan mayor, tapos ang fishery binalik na lang ako ngadto, kaduha ko kadto. So na kuan na sila nga seryoso na ang gobyerno aton hinin illegal fishing. So pero ang kuan ang maayo adto kay prevented dira arrested. Okay, sir. So okay, good news kayo ang imong gipadangat nga tao kabahin ana nga participation ninyo sa illegal fishing. Maayo kayo na. So sir, ari kita sa nagaduol lamang gid ron ang February 8 man siguro ang sugod sa campaign sa mga politician, no? Ay, oo. So, magkuanta sir, mangutan na lang ko sir, kabahin sa nining umaabot nga February 8, no, nga bugnong lugay nun. Unsay mga inyong mga buluhatonon diha sa kwerpo sa kapulisan aron ma-maintain ang kahapsay ug kalinaw sa inyong area of jurisdiction? Actually, ka-Eric, speaking of incoming election period, actually, nagtikang na ang election period, national level, hadton January 9. Okay. It will be followed by the local, national, and local, will commence this February 8. Okay. Ingana. So para to promote safe election, we are conducting daily checkpoint 4 hours a day. Nagsugod na mo sir. That is mandated by us
higher headquarters, nagsugod-gud kami, anamong kick-off is January 8 at 12 night together with the election officer. Si Okay. Ma'am Kuan Patan una pa. Uwa pa So, mabalyo sir, eh. alang sa kasayuran sa katawhan, sir, no? Unsay inyong mga procedure kabahin inyong mga gihimo nga checkpoint. Sa inyong gihimo nga checkpoint, Comelec checkpoint, nay kauban ninyo ana nga officers sa Comelec? Okay, inin Comelec checkpoint nga amon gimbubuhat an kuan hini proseso an amon operation una magkukumpusin team. Magkukumpusin team, mga at least mga 8 personnel lead by an officer, commission officer for at least a rank of police lieutenant up. However, in the absence of commission officer due to exigency in service and most senior police officer, police non-commission officer. Ibig sabihin, PIMS or SPO4 sa una, kung ang PIMS waray, SPO3, ingana. Basta, senior officer. Kung may senior officer ni Daeyo, di rin pwede nga mag-lead ang PO3. Ingana. Tapos, with knowledge by the election officer nga, ingani ang team leader karon o dili officer, dili commission officer. Sa usa ka semana, sir, kapila mo mohimo og mapahigayon og kuan, sir, checkpoint, sir. Dili ito, ka Eric. Dili naman. Dili, oo. 2 hours sa aga, dili aga, kanang 2 hours during the day, another 2 hours during night. Iba-ibalaan oras ito kay an higher headquarters an nagbubuot. Nagabuot ka. Para Sakto man dili sana, sir, makuan. kay aron Oo. di makuan. Tapos ang proseso ito inin ka Eric, walo lead by a commission officer, tapos properly lighted itong checkpoint. Iiwagan gayud para ang mga incoming nga sarakyan makasabot nga may checkpoint. Tapos na ang amo marked vehicle. Naka-combat ready ito. Amo ito kung ana ang kalsada, paana kami kay kung ang gukdo nun pawala, dali makapaibot. Kung too, dali nakapaibot. O dili pareha sa atong mga sakyanan nga sulsog lang sa kalsada ang pagparada. Unsa man ang gihimo nga checkpoint ninyo ron, sir, kana ang inyong pananglitan kung jeepney pasayroan, pagawson sila, kapkapan sila, o unsa inyong paagyan, sir? Ang proseso anan amo ang mandate sa amo sa higher headquarters kanang ang tawag ana is visual search amo gamito no. Visual search. Ang tapos didto pa sa amo signage na ana na didto. Slow down approaching Comelec checkpoint. Number 1 didto low beam your headlight, switch on cab light. Tapos roll down all windows. Bali sa Comelec yan na sa Comelec nga mando. Dili na sa amo makabasa na lang sila. Prepare your driver license and vehicle registration, ganyan. So kami naman pag ma-slow down sila, sa second signage is stop. Total stop sila doon. Okay. Nakaka-blight na, naka-low beam na ang headlight, roll down na ang ang mga windows nila. With utmost courtesy, good afternoon. 2 question lang daw. Good afternoon, sir. Nga dito. Asa ba ang biyahe? Kung wala, makikita nga mga contraband in plain view. Pag ingani, okay sir, hinay. Go na. How about, sir, kung panalitan na, ang inyong gigamit kay visual raman, no? How about, sir, kung makapaduda ang ilang mga lihok o makapaduda ang ilang giluwalan nga sakyanan? O sa inyong paagyan na, sir? Di-determine na mo na kung naagyod report sa lain pa nga checkpoint nga kana nga sakyanan na ay confirm nga na ay contraband na diha nga
kuan mo na iamugi. Usapan mo mo ukay kumbaga. May reliable good nga information. Okay. Mo na iamo ginagamit. Hmm. Pero kung wala aning ana bisan pag hawid sa ilang kuan pagpanaog sa ila dili pwede. Dili pwede. Dili pwede. Okay. So sa laing bahin sir, siguro katapusan na malaman natin ni atong isgutan, mubo na lang. Aw about aning kwan sir, kini ang COVID-19 protocol sir. Kumusta naman sir? Nagpadayon ba ta ini sir nga nag-implement sa COVID-19 protocol sir dito sa Ilongos? Padayon ka Eric, padayon. An among paagi ana dinhi sa amo station pa lang. Una sa amo nga mga PNP personnel, it is a must and mandated by our higher headquarters that we police personnel in our station must wear mask and face shield. Sa amo na dinhi. Pero according to our higher ups, ang mga katawhan sa general public kung unsa ang mandasyon sa LGU mao to ang sundon. Ang amo rato. Sa amo rato mag-face shield mi dito sa kuan, may silupin kami. So for our client nga magsisecurhin mga documents, we are not requiring them to wear face shield kay kung ano ang mandasyon han lungsod matod pa. Pero it is a must nga mag-face shield sila. So before sila sumulod pud sa amo station na gadyod na ami sanitizer usa sila sa alcohol og na ami scanner na sila. So mo na amo proseso diha. So kadtong sa gawas naman para as COVID-19 mitigation nag-rurubing. Nagro-robing kami, kinakanto itong mga congested area para itong terminal, itong port, itong biwok, amon ito kinakanto. Purposely, pagkita itong mga tao nga nagkukumpul-kumpul, i-caution hira nga mag-observe distancing, kay bisan nga ni kami, ka Eric. Hadto 1 meter la ang tawo no ang mga civilian 1 meter kami nga kapulisan diya sa station 6 meters away kami. I might be COVID-19 positive, so pinapasabot na mo ang tawo. So ang mga tao po dito sa kuan mauna ang ikaduha na pagkagabi na pod curfew bisan kami nagku-curfew amo gihaponan usa namon nga tuyo an COVID-19 protocol or mitigation. Nganong naama mo dire, pag legal ko na, sa kay migbarko, pag mask. Okay. So, sir. So, gikapos na tawag oras, sir. Siguro manamilit na lamang kita, sir. Sa imong panapos ni mensahe, sir? Panapos ni mga mensahe, kay gikapos na ta sa oras. May parting words. Salamat hadton pag hatag haamonhin guti ay nga higayon hani nga station nga mag utron na ho ay nagsayop dai ko ganiha kay ang nakita na ho ang dito sa sakyanan dili di ay 92.7 kun dili 97.2 yok FM nga naton ang kurman hi ka Eric tapos anaton manager hi Pastor Noe Montibon na mahait og ang ato engineer nga ako kabayan hi Vince Pilisco. Nagpapasalamat ako nga pinaagi sa iyo station na og programa nga kasayuran sa katawhan sa nasayod na gayod ang mga tawo din sa Ilongos nga kung unsa ang among mga kalihukan kami nga kwerto sa kapulisan dinhi sa ilang lungsod. Usbon na ho. Kadtong mga tuwods magpadayon na ta kadtong mga would-be criminals nga makakabuhathin krimen dinhi sa ato hunahunaan niyo ayaw na niyo ipadayon himuon nato o magtinabangay ta nga maging mahimyang an atong lungsod sa Ilongos kay ang kapulisan sa Ilongos dili musugot nga may krimen nga mabuhat dinhi sa lungsod nga dili masulbad. So, adton may mga aresto, sa bagay sa pagkakaroon way aresto nga
may way tawo nga may aresto nga wa namon maaresto dinhi kay matud pa kami nga mga kapulisan dinhi, we will not allow and tolerate anybody who committed crime or with standing warrant to remain in scot-free. You can run but you can't hide the long arm of the law. So salamat sa atong tanan. Okay, mao kadto mga kaigsunan si Police Lieutenant Edwin Villarino, ang Deputy Chief of Hilongos Police National Philippine National Police. Sa ngalan na lang sa akong mga kaubanan din sa studio sa 97.2 Yok FM Hilongos Radio, ni Engineer Vince Telesco sa technical, o si Pastor Noe Montibon Mahait, ang atong station manager din sa 97.2, kini ang inyong lingkod nga si Eric F. Ustiñani. Magabilin kaninyo nining maong mensahe. Mulambo ang matarong sama sa mga dahong lunhaw sa tag-init. Apan ang nagsalig sa ilang bahandi, malarag sama sa mga dahon sa tingtugnaw. Mayong udto. Uran sa katawhan, yatod kanino sa Yok FM hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.